Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Sa pakikipagsanib puwersa ni Divina kay Roberto ay buong akala ni Divina ay natagpuan niya na ang isang makapangyarihang kakampi. Inakala niyang ang pagtataksil niya kay Latanggol ay magbubukas ng pinto para sa isang mas magandang posisyon sa panig ni Roberto. Lingid sa kanyang kaalaman, isa lamang siyang kasangkapan sa mas malaking plano nito at ang kanyang silbi ay may nakatakda ng katapusan sa sandaling makuha na ni Roberto ang kanyang nais. Hindi kailanman nagtiwala si Roberto kay Divina. Para sa kanya, ang isang taong nagawang magtaksil sa mga dati nitong kasama ay tiyak na uulitin din ang ganong gawain sa hinaharap. Nakikita niya kay Divina ang parehong ahas na handang manuklaw kahit na sariling kamay niya na ang nagpakain dito. Kaya naman, habang ginagamit niya ito laban kay Tanggol, pinaplano na rin niya ang magiging kahihinatnan ni Divina. Ngayong matagumpay na naituro ni Divina ang kinaroroonan nila Tanggol, natapos na rin ang kanyang halaga para kay Roberto. Isa na lamang siyang buhay na paalala ng isang maruming transaksyon at isang malaking panganib. Alam ni Roberto na maaaring gamitin ni Divina ang mga nalalaman niyang sikreto laban sa kanya o kaya ay kumampi sa iba para naman siya ang pabagsakin. Ang pagiging taksil ni Divina ang siyang magiging mitya ng kanyang sariling buhay. Kaya naman, kapag wala ng silbi si Divina, agad na magbibigay ng utos si Roberto sa kanyang mga tauhan. Ipag-uutos niya na iligpit at patahimikin na ito ng tuluyan upang wala nang maging anumang hadlang o problema sa kanyang mga plano sa hinaharap. Para kay Roberto, si Divina ay isang mantsa na kailangang burahin para manatiling malinis ang kanyang pangalan at operasyon. Ikakagulat na lamang nila Tanggol nang makarating sa kanila ang balita tungkol sa pagkamatay ni Divina. Sa kabila ng ginawa nitong pagtataksil na nagdulot ng labis na kapahamakan sa kanila, hindi nila lubos maisip na hahantong ito sa ganong klaseng katapusan. Ang balita ay nagdulot ng pagkadismaya at kalungkutan sa kanilang grupo, na pilit iniintindi ang mabilis na pag-ikot ng mga pangyayari. Bagamat sariwa pa ang sakit na dulot ng kanyang pagtatraidor kay Latanggol, ngunit hindi pa rin maiiwasan ni Tanggol na makaramdam ng lungkot sa sinapit ni Divina. Sa kabila ng lahat, minsan niya itong naging kaibigan at kasosyo sa kanilang mga negosyo. Ang alaala ng kanilang pinagsamahan ay bumalik sa kanyang isipan na nagdulot ng kakaibang bigat sa kanyang dibdib. At yan ang aabangan natin. Bye!